Magandang araw sa iyo, batang matalino. Bagong aralin, bagong kalamang matatamo. Ating tatalakayin ang sosyo-kultural at politikal na pamumuhay ng mga Pilipino. Tara ating suriin at alamin ito. Ang sosyo-kultural at politikal na pamumuhay ng mga Pilipino. Araling ito, matutunan mo ang most essential learning competency o MELC na nasusuri ang sosyo-kultural at politikal na pamumuhay ng mga Pilipino. Pero bago natin simulan ang pagtalakay sa bago nating aralin, subukan mo munang sagutan ang paunang pagsusulit. Panuto, basahin at unawaing mabuti ang inilalahad. Piliin ang titik ng tamang sagot. Una, sino ang naghahatid at tagapagbalita ng bagong batas sa pamayanan? Pangalawa, ano ang tawag sa pinuno ng barangay? Pangatlo, sino ang namumuno sa pamalaang sultanato? Pang-apat, ito ay sumisimbolo sa kagandahan at kabayanihan para sa mga sinaunang Pilipino. At panglima, alin sa sumusunod ang hindi tungkulin ng dato? Kumusta? Ilan ang nakuha mong score sa paunang pagsusulit? Kung ang nakuha mo ay 4 o 5, binabati kita. At kung 3 naman, pababa, huwag mabahala. Paunang pagsusulit lamang ito. May pagkakataon ka pang ipakita ang iyong galing sa masusunod pang mga gawain. Ngayon naman ay magbalik tanaw tayo sa nakaraan nating aralin. Sa pamamagitan ng crossword puzzle, isulat ang iba't ibang kabuhayan ng sinaunang Pilipino. Sa pangalawang bilang sa akros o pahalang, pangunahing hanapbuhay ng mga sinaunang Pilipino. Sa pangatlong bilang, mahusay na paggawa ng kasangkapang metal. Sa pang-apat na bilang, paggawa ng tila gamit ang iba't ibang klase ng sinulid. Sa panglima, panghuhuli ng maiilap na hayop. At sa pangwalong bilang sa pahalang ay ang paghuhukay o pagkuha ng yamang mineral sa lupa. Sa unang bilang naman, sa down o pababa, panghuhuli ng isda sa dagat. Pang-anim, pakikipagpalitan ng produkto o kagamitan. At pampito naman pababa, pagkuha ng perlas at koralis sa ilalim ng dagat. Sa pangsyam na bilang, pagsunog ng mga punong kahoy sa gubat. Sa pangsampung bilang, pag-aalaga ng mga hayop. Kumusta? Ganito rin ba ang mga sagot mo? Ang galing mo! Ngayon, ihanda ng sarili at makinig ng mabuti dahil tatalakayin na natin ang bago nating aralin, ang sosyo-kultural at politikal na pamumuhay ng mga Pilipino. Ang sosyo-kultural ay tumutukoy sa paraan ng pamumuhay ng isang pangkat ng tao. Mauuri ito sa material at dematerial. Ang material na kultura ay tumutukoy sa mga pisikal o bagay na nahawakan tulad ng pananamit, tirahan, palamuti, kagamitan at iba pa. Ang mga halimbawa ng dematerial na kultura ay ang mga kaugalian, tradisyon, paniniwala, sining, panitikan, sayaw, edukasyon at iba pa. Mga halimbawa ng sosyo-kultural. Una, ang panahanan. Ang panahanan ng mga sinaunang Pilipino ay magkakaiba ayon sa paraan ng kanilang pamumuhay. Narito ang ilang uri ng panahanan. Tirahan sa kuweba, tirahan sa punong kahoy, bahay kubo, tirahan sa kapatagan, tirahan sa may baybayin ng dagat at bangkang tirahan. Pangalawa, ang pananamit at palamuti. Kanggan o kangan.
pantaas na damit ng mga sinaunang kalalakihang Pilipino. Ang kulay ng kanggan ay batay sa katayuan sa lipunan ng may suot nito. Pula para sa dato at asul o itim para sa mga may mas mababang katayuan sa dato. Bahag, pang-ibabang kasuotan ng mga sinaunang lalaking Pilipino. Putong, pinangbabalot sa kanilang ulo ng mga kalalakihan. Sinasalamin din nito ang katangian ng sumusuot nito. Baro, pantaas na kasuotan ng mga kababaihan. Saya, pang-ibaba ng mga kababaihan tulad ng maluluwag na palda. Patadyong naman ang tawag ng mga Bisaya. Pumaras, isang alahas na hugis rusas, palamuting sinusuot sa katawan ng mga sinaunang Pilipino. Ganbanis, isang uri ng gintong pulsiras na isinusuot sa braso at binti. Pintados, tawag ng mga Espanyol sa mga katutubong puno ng tato ang katawan. Pangatlo, paniniwala sa mga espiritu at Diyos ng kalikasan. Naniniwala ang mga sinaunang Pilipino na may mga espiritong nananahan sa kanilang kapaligiran. Anito ng mga Tagalog at diwata ng mga Bisaya. Animismo, paniniwala ng mga sinaunang Pilipino sa mga bagay sa kalikasan tulad ng araw, bundok at ilog ay tirahan ng kanilang yumaong mga ninuno. Bulol o bulol ng mga ipugaw ay nagpapatunay sa pananampalataya ng mga sinaunang Pilipino sa espiritu ng kalikasan sa paniniwalang dadami ang ani nila sa tulong nito. Katalunan sa mga Tagalog, babaylan sa mga Bisaya, taga-pamagitan sa mundo ng tao, mundo ng Diyos at yumao. Mumbaki, ang tawag sa pinunong panrelihiyon ng mga igorot na nagsisilbing taga-pamagitan ng mga tao sa mga espiritu. Itinuturing din siyang manggagamot ng kaluluwa. Mga bathala at Diyos-Diyosan, dakilang nilalang na siyang may likha ng langit, lupa at tao. Bathala Tagalog, Aba Cebuano, Kabunian Ipugaw, Laon Bisaya, Dalyang kagandahan ng mga Ilocano, Sidapa, Diyos ng kamatayan ng mga Bisaya, Apolaki, Diyos ng digmaan ng mga taga-Pangasinan. Pang-apat, paraan ng pagsamba. Pandot, seremonya ng ating mga ninuno para sa kanilang anito, ang pagbibigay ng alay tulad ng pagkain, bulaklak, prutas, at hayop gaya ng baboy, kambing at manok na nagsasayawan at nagkakantahan ng papuri. Ito pinangunahan ng mga babaylan o kataluna na sa ngayon ay katumbas ng mga pari. Ang pagsamba ay sinasagawa nila sa yungib, burol o sa mga gilid ng tahanan at ito'y nababatay sa kanilang mga pamahiin o mga paniniwala. Islam, pagsuko o dedikasyon kay Allah ng mga Muslim. Shahada, pagpapahayag ng paniniwala. Zakat, pagkakawanggawa. Pag-ayuno. Haji, paglalakbay sa Mecca. Panglima ay ang wika, sistema ng pagsulat at edukasyon. May 87 na wika at ito ay ayon sa pangkat etnikong kanilang kinabibilangan tulad ng Tagalog, Ilocano, Bicolano, Pampango, Pangasinense at iba pa. Baybayin ang tawag sa albabeto na binubuo ito ng 17 titik na may 3 patinig at 14 na katinig. Pagsulat gamit ang balat ng punong kahoy at dahon ng saging bilang papel, matalim at matulis na bakal at kahoy bilang panulat. Pang-anim, musika at sayaw. Sa paglikha ng musika, ang mga sinaunang Pilipino gumamit ng iba't ibang instrumento para sa kanilang ritual at gawain sa pamayanan. Mga instrumento, gangsa, tansunggong na ginagamit pa rin ng mga katutubong taga-Cordillera. Kaleling, ginagamit ng mga taga-buntok gamit ang kanilang ilong. Ang buli, gawa sa sungay ng kalabaw, ginagamit ng mga Tagalog. Dalyot, mahabang berso na binibigkas ng paawit, harana ng mga sinaunang Ilocano sa kanilang iniirog. Ayeglo, katumbas ng dalyot sa mga igorot. Tinikling, hango sa galaw ng ibong tikling. Pagdiwata, sayaw ng pasasalamat para sa magandang ani ng mga tagbanwa sa Palawan. Pamulad isda, sayaw ng pagpapatuyo ng isda ng mga taga-Negros.
Salidsid, sayaw sa panliligaw ng mga kalingga. Bangibang, sayaw para sa paglilibing ng yumaong nakaranas ng marahas na kamatayan ng mga ipugaw. Pampito, kaugalian sa paglilibing. Sa pamamagitan ng paglilinis, paglalangis at pagbibihis ng magarang kasuotan sa bangkay ay paghanda ng mga sinaunang tao para sa yumao na sa kabilang buhay. Upang may magamit sa kabilang buhay ang mga kasangkapan tulad ng seramika at mga palamuti ay pinapabaon sa yumao. Inililibing nila ang mga yumao kasama ang mga kasangkapan na kapag ito ay natuyo, naahahanguin at isinisilid sa banga. Pangwalo ay ang panitikan. Pasalitang panitikan ang sabi sa wikain, bugtong, suliranin at indulanin, awiting kalye, talindaw, awit ng bangka, uyayi at hili, pampatulog ng bata, at tigapasin, awit ng pagsasagwan. Pasulat na panitikan ang darangan ng mga Maranao, ibalon ng mga Bicolano, at sa Tarsila naman nakatala ang salaysay ng pinagmulan at pinagnunuan ng mga taga-Sulu at Maguindanao. Politikal na pamumuhay ng mga Pilipino. Ang barangay ay hango sa salitang balangay na isang uri ng sasakyang pandagat na ginamit nila noon. May pinuno at tagasunod ang bawat barangay. Munting kaharian sa pinamunuan ng dato na binubuo ng 30 hanggang 100 na mag-anak. Ang namumuno naman sa higit na malaking barangay ay tinatawag na Raha o Lakan. Siya ang nagsisilbing tagapagbatas, tagapagpaganap at tagahukom. Mga tungkulin ng dato. Una, panatilihin ang kapayapaan at kaayusan sa kanyang pamayanan. Pangalawa, ipagtanggol ang nasasakupan laban sa mga kaaway. Pangatlo, pangalagaan ang bawat mamamayan, tulungan ang mga may sakit at nangangailangan. Pang-apat, magbigay ng payo sa mga humihingi nito. At panglima, mamuno ng makatarungan at naayon sa matandang kaugalian at mga batas. Batas ng ating mga ninuno. Upang maging maayos ang kanilang pamumuhay at pakikipag-ugnayan sa isa't isa, may mabatas ang ating mga ninuno na pagpapanatili ng kapayapaan, katahimikan at kaayusan ng barangay. Sa tulong ng kanyang mga tagapayo, mga matatanda at marurunong sa buong barangay, ang mabatas na ginawa ng dato ay ipinahayag sa buong barangay sa pamagitan ng tagasigaw o umalahukan. Mga halimbawa ng naisulat na batas. Una, igalang ang dato. Hindi siya dapat lapastanganin. Pangalawa, ang may utang ay dapat magbayad sa taglang araw. Pangatlo, kailangang maging masipag at matyaga. Ang sinumang tatamad-tamad ay gagawing alipin. Pang-apat, dalawa lamang ang dapat na maging anak upang matustusang mabuti ang mga pangailangan nila. Panlima, ang pagpaslang o pagpatay ay gagawaran ng parusang kamatayan. At pang-anim, ang taong nahuling nagnakaw ng may halagang katumbas ng 4 na tael ng ginto o mahigit pa, ang kaparusahan ay pagkaalipin. Kung ang halaga ay katumbas ng 1 kati o mahigit kalahating ginto, ito ay may kaparusahang kamatayan. Ang pamahalaang sultanato, ang ordinasyong ipinakilala ng mga Muslim sa ating mga ninuno. Ito ay sistemang binubuo ng 10 hanggang 12 nayon. Ang bawat nayon ay may pinuno, hindi tulad ng barangay na magkakamag-anak ang mga miyembro. Samantalang sa sultanato, ang mga kasapi ay maaring walang relasyon sa isa't isa. Ang unang nagtatag ng sultanato sa Sulu noong 1450 ay si Sayyid Abu Bakar. Sumunod na naitatag ay ang sa Maguindanao na itinatag ni Sharif Muhammad Kabungsuan noong 1475. Napasa ilalim din ang Zamboanga del Sur at Zamboanga del Norte, Timog Palawan, Lanao del Sur at Lanao del Norte, Cotabato, Pulo ng Basilan, Davao del Sur at lungsod ng Davao. Sultan ang tawag sa pinuno ng sultanato. Ang nahihirang na sultan ay ang pinakamayaman at pinakamakapangyarihan. Ang kapangyarihan ng sultan ay naiba sa dato.
Maliban sa tungkuling pampolitikal at pansibil ng sultan, kailangan din niyang pangalagaan ang pananampalataya sa Islam at mapanatili ang kaugaliang Muslim sa kanyang nasasakupan. Nasa ilalim din ng kapangyarihan ng sultan ang mga nasasakupang datu sa mga lugar na ito. Mga katulong ng sultan, Ruma Bitsara, tagapayo ng sultan na tumutulong sa kanyang pamamahala. Rahamuda, tagapagmana ng sultan. Dayang, asawa ng datu. Wazir, punong ministro. Datu Ladja Laot, ministro sa pandagat. Datu Maharaha Laida, ministro ng adwana. Kali, hukom na itinuturing na pinakabihasa sa Quran, Sharia o batas ng mga Muslim. Ngayong natalakay na natin ang ating aralin, may mga inihanda akong mga gawain na siyang magpapalawak pa sa iyong natutunan. Para sa unang gawain, punan ang chart. Magbigay ng halimbawa ng sosyo-kultural ng mga sinunang Pilipino. Kumusta? Nahirapan ka ba? Pero nagawa mo, 'di ba? Kasi magaling ka. Para naman sa pangalawang gawain, punan ang Venn diagram ng pagkakaiba at pagkakapareho ng pamahalaang barangay at sultanato. Magaling! Binabati kita at nagawa mo ang mga gawain. Batid ko na lubos mo nang naunawaan ang ating aralin. Lagi lang tandaan na mayaman ang ating bansa sa sosyo-kultural at politikal noong pre-kolonyal. Ang sosyo-kultural ay sumasalamin sa pamumuhay ng sinaunang Pilipino. Mauuri ito sa material at dematerial. Ang material na kultura ay tumutukoy sa mga pisikal na bagay tulad ng pananamit, tirahan, palamuti at mga kagamitan. Ang dematerial naman na kultura ay ang mga kaugalian, tradisyon, paniniwala, sining, panitikan, sayaw at edukasyon. Ang politikal na pamamahala sa pre-kolonyal ay binubuo ng barangay at sultanato. Ang pamahalaang barangay ay may sarili at malayang pamahalaang binubuo ng 30 hanggang 100 pamilya. Ito ay pinamumunuan ng datu na nagsisilbing tagapagbatas, tagapagpaganap at tagahukom kasama ang kanyang mga tagapayo. Ang pamahalaang sultanato naman ay pamahalaan ng mga Muslim na binubuo ng 10 hanggang 12 layon o higit pa. Ito ay pinamumunuan ng isang sultang nagsisilbi ring tagapagbatas, tagapagpaganap, tagahukom at tagapangunan sa gawaing panrelihiyon. Maaari mo na ring sagutan ang iba pang bahagi ng module, gaya ng pag-alam sa natutuhan, pangwakas ng pagsusulit at ang pagninilay. Muli, ito si Maestro Tudio na laging nagsasabi, mag-aral ng mabuti sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan, iyan ang susi. Maraming salamat, ingat kayong lahat.